Ano mangyayari sa iyo kapag pinagpapala mo ang mga totoong lingkod ng Diyos? Part 2. Mapagpalang buhay po sa ating lahat mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Welcome po sa Usapang Born Again. At ang paksa po natin ngayon ay ang pagpapatuloy ng discussion natin doon sa tanong na ano ang mangyayari sa iyo kapag pinagpapala mo ang mga totoong lingkod ng Diyos. And this time po, ang didiscuss na po natin ay part 2. Kung matatandaan po ninyo, ang unang video ko na may kinalaman sa ganitong discussion, yung part 1 po, ay kwento ni Elisha at ang Shunammite woman. At kung nasubaybayan niyo po yung kwentong yun, ma-amaze po kayo sapagkat kung tutuusin, ang ibinigay lang ng po ng babae ay walang iba kung hindi ang pagpapakain, tapos yung kwarto, tapos yung kama, tapos yung lamesa, tapos yung silya, at saka yung lampara. Yun lang po ang binigay niya. Pero alam natin na ito po ay binigay niya bilang pabor sa isang totoong lingkod ng Diyos. At yan po ay walang iba kundi si Elisha. At natunghayan po natin na grabe po ang naging balik ng mga ito sa kanya. Yung wala silang pag-asa na magkaanak, nagkaanak po sila. At pagkatapos, ipagpalagay natin na isang panahon namatay yung bata pero nabuhay po muli. Tapos yung nagbabadyang taggutom o yung pagbagsak ng ekonomiya, bago mangyari, winarningan sila ng Diyos sa pamamagitan ni Elisha mismo. Na sinabi, umalis kayo dito at lumipat kayo ng ibang lugar sapagkat magkakaroon ng famine. At sila naman ay umalis at pagkatapos sila ay naingatan sapagkat severe yung famine na tumagal ng 7 taon. At pagkatapos pagbalik po nila, merong problema at ang problema po ay walang iba kung hindi ang mga property nila ay pinag-aarian na ng ibang tao. Kaya lumapit sila sa hari at paglapit naman nila sa hari, tiyempo naman nakikipag-usap yung hari kay Gehazi at ang topic ay sila, yung mag-ina. Kaya nga nung maharap ang hari doon sa mag-ina ay napatunayan ng hari na yung testimony ni Gehazi patungkol sa kanyang boss na si Elisha ay totoo. Na yun yung Shunammite woman at na yun din yung bata na namatay pero pinagaling. At syempre, nailatag ng babae ang kanyang suliranin. Ikunento niya rin na siya ay talagang sinabihan ni Elisha na umalis muna. At yun ang nangyari nga, nung bumalik na sila, meron ng ibang umaangkin. Aba, ipinag-utos ng hari, ibalik lahat ng kanyang ari-arian. At bukod doon, yung pagkakaalis nila ay seswelduhan o babayaran ng kaharian o ng gobyerno ang mga panahon na wala sila mula nung sila'y umalis hanggang sa sila'y bumalik. Lumalabas, iniipon yung kinita nung kanilang pag-alis at tapos po'y ibinalik sa kanila. Ganun po kalaki ang naging kapalit ng kanila pong pagbibigay ng pabor sa isang totoong lingkod ng Diyos. Yan po ay si Elisha. Ngayon, meron pa pong isang totoong lingkod ng Diyos. Sino po? Yan pong pinaka-bossing ni Elisha. Ito ay walang iba kundi si Elijah. Matatandaan natin si Elijah doon sa kanyang pakikipagsagupa doon sa mga propeta ni Baal na kung saan nag-showdown sila sa Mount Carmel. At doon sa Mount Carmel po ay maghapong tawag ng tawag ang mga bulaang propeta sa Diyos nila para ang handog nilang baka ay tupukin pero walang nangyari. At sa buong maghapon po talaga namang duguan na po sila pero walang Diyos na nag-respond sa kanilang handog. At si Elijah
bago bumaba ang araw dahil papadilim na. Sabi niya, ako naman. At yun nga nangyari, isang prayer lang at tinupok ang kanyang handog. Yan po ang boss ni Elisha, si Elijah. Nagkaroon ng kapangyarihan si Elisha sapagkat sinabi niya, ano ba kailangan mo? Aalis na ako, ako'y susunduin ng chariots of fire. Sabi niya, hindi kita iiwan. Bakit nga? Sapagkat ang hiling ko, gusto kong matanggap ang double portion ng ayong anointing. Mabigat ang hinihingi ni Elisha kay Elijah. Sapagkat si Elijah po ay isang big time na propeta. Nagpapababa siya ng apoy. Imagine kung halimbawang ganun po ang taglay na anointing ni Elijah, ang hinihingi ni Elisha, double portion of the anointing. Ibig sabihin, kung 100% yun, ang hinihingi ni Elisha ay 200. Ngayon, nakamit niya ba? Yes po, nakamit po ni Elisha. Dahil sinabihan ni Elijah si Elisha, no, sige, pag sinundo na ako, nakita mo na ako lumilipad dahil susundin ako ng anghel Nasa chariots of fire, umaapoy na karwahe. Pag nakita mo nahulog ang aking balabal, answered prayer ka. Nung pinagmamasdan niya na lumilipad papunta na ng langit si Elijah, nahulog ang balabal, answered prayer. Yan po ang nangyari sa kwento ni Elisha hanggang sa ang mga karanasan niya, yung nahulog na palakol, okay? At pagkatapos po, itong Shunammite woman, okay? Yan po mga karanasan po ni Elisha. Si General Naaman, yung ketongin, okay? At yung ketongin po ay gagawin ko po yung part 3 dito sa kwentong ito na kung saan merong isang hindi totoong lingkod ng Diyos. Sa part 3 po. Hayaan niyo po munang i-discuss ko ang part 2 na kung saan ang magiging bida sa kwento ay walang iba kung hindi si Elijah. Si Elijah. Okay? So, iset aside po muna natin si Elisha. Ang atin pong i-discuss ay si Elijah. Ang kwento pong ito ay hango po sa 1 King chapter 17 verse 8 or verse 7 hanggang verse 16. At ito po ay babasahin ko sa wikang Ingles. I will be reading from NIV translation. Please open your Bible to 1 King chapter King verse 7 hanggang verse 16 po. Ganito po ang nakalagay, mga ka-worship. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, "Go at once to Zarephath of Sidon and stay there. I have commanded a widow in that place to supply you with food." So Elijah went to Zarephath, and when he came to the town gate, a widow was gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so that I may have a drink?" And as she was going to get it, he called, "And bring me please a piece of bread." And then she replied, "As surely as the Lord lives, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. I am gathering few sticks to take home and then make a meal for myself and for my son, and then we may eat it and die." And then Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small cake of bread for me from what you have. Bring it to me, and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord God of Israel says, the jar of flour will be not used up, and the jar of oil will not run dry until the day of the Lord gives rain on the land." So she went away and did as Elijah had told her.
So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. And for the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Diyos po ang magpapala sa bahaging ito ng banal na kasulatan na ngayon po ay ating pag-uusapan. Maganda kung sa Tagalog Kung may Bible po kayong Tagalog, ganito po. Sabi rito, isang panahon ay naganap na ang mga ilog ay nagsipagtuyo sapagkat hindi po mataka ang ulan noong mga panahon na iyon. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, doon sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. At pumunta nga siya roon, at nang pagpasok niya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, mari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, at kung maaari din, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. At doon ay sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang iyong buhay na Diyos na wala kaming tinapay. Meron pa kaming konting harina at ilang patak ng langis. Namumulot nga ako ng panggato upang lulutuin namin yon. At makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang magalala, pumunta ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay, at pagkatapos ay magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggat hindi sumasapit ang takdang araw ng papapatakin na ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias, at naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina ng lalagyan, hindi rin natuyo ang langis sa sidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Yan po yung Tagalog version na binasa natin. Sa kwento, makikita po natin dito na tagtuyot. Bakit tagtuyot? Hindi umuulan. Okay? Hindi umuulan. At dahil dito, napakahalaga kasi ng tubig sa panahon na yon sa kanilang lugar. At pag walang tubig, walang halaman, walang puno, walang mamumunga, walang kita. Okay? At dito, nung tagtuyot na ito, sinabi sa kanya ni Yahweh, Elijah, pupunta ka sa Sarepta or sa Sarephat, sa lupain ng Sidon, kasi may inutusan na akong isang byuda na magpapakain sa iyo doon. So lumalabas, maliwanag ito na bago pa lang pumunta si Elijah sa lugar, ang babae ay nakausap na ng Diyos sa mga gagawin niya patungkol sa pagdating ni Elijah, na si Elijah ay dadating, hihingi ng tulong, makikiinom at makikikain, at papakainin siya ng babae. Okay? At yun nga ang ginawa ni Elijah, siya po ay nagpunta, at pagkatapos papasok siya ng pintuan ng lungsod, doon niya nakita yung byuda na namumulot ng panggatong. Yes po. Bakit? Sapagkat alam natin na pag siya'y namumulot ng panggatong, ibig sabihin magluluto siya. Okay? Initially, ang sabi ni Elijah, Ma'am, pwede ho bang makiinom? Okay? Tapos, wala nang sabi-sabi yun. Aalis na kagad yung babae, at pagkatapos kukuha na ng tubig. Sige po, sandali lang po. Bigyan mo na rin ako ng tinapay. Doon nagka-problema. Okay? Dahil kaya siyang bigyan ng iinumin, kaya siyang bigyan ng tubig, kaya lang, nung sinabi niyang
pengi rin tinapay. Dito sa verse 12, sumagot na yung babae at ang sabi niya, alam niyo po sir, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala kaming tinapay. Meron kaming konting harina at ilang patak na lang po ng langis. Yung totoo sir, namumulot ako ng kahoy para yung kapirasong dakot ng harina at langis ay gagawin ko pong tinapay. Kakainin namin yun. Tapos ihintay na lang namin, mamatay kami. Sabi gano'n. Kumbaga, last supper noong mag-ina, sapagkat yung pagkukuha niya ng mga gatong ay yun po sa huling batch ng harina niya at langis para maging tinapay. At pagkatapos kakainin nila at pagkatapos hihintayin na lang nila ang kanilang kamatayan. Ganun ang kwento. Pero sa verse 13, sabi niya, huwag kang mag-alala. Ma'am, sige, pumunta ka, gawin mo yung gagawin mo. Gumawa ka ng tinapay. Okay? Pero ipagluto mo muna ako. Yun ang demand. Sabi niya, ipagluto mo muna ako. Ako ang unahin mo. Okay? Actually, sa Tagalog version, ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay. Okay? At pagkatapos, sa kakagagawa ng tinapay para sa inyong mag-ina. Okay? At para makakain kayo. Sa verse 40, sabi ni Elijah, kasi ganito, pinapasabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi matutuyo ang langis sa tapayan hanggang sa hindi pa sumasapit ang takdang araw ng pagpatak ng ulan. At ginawa nga ng babae ang sinabi ni Elijah. So yung gano'n na karaming harina ay minasa niya, at nung masa niya, pwede ng tinapay, una niya munang ibinik si Elijah. Ang sabi ay, bigyan mo ako kahit maliit na tinapay lang. Hindi humingi po dito ng malaki si Elijah. Okay? Sabi niya, small, sa English translation but just make me a small cake of bread. Maliit na tinapay lang. Okay? Hindi niya sinabing, akin yung 90% nung magiging tinapay niya, yung 10% paghatian ninyo. Hindi niya sinabi. Sabi sa kanya, yung small portion lang akin. Tapos yung malaking portion pa rin, yun ang paghahatian nyo ng mag-ina. Okay? At huwag kang mag-alala. Ito pangako ng Diyos ng Israel. Ito pangako ni Yahweh. Hindi matutuyo yung lalagyanan mo ng harina, hindi matutuyo yung tapayan mo ng langis. Sige po, gumawa siya. At nung paggawa niya, inuna niya si Elijah. Total, maliit lang naman Maliit na parang pandesal lang. O di sige. At pagkatapos yung malaki naman, niluto niya, pero hindi niya na binigyan si Elisha, sila ng mag-ina ang naghati ng tinapay doon sa natirang harina. Ngayon, last na harina na yon. Tapos hihintay na lang nila ang kanilang kamatayan. Kasi nga, tagtuyot. Pero nangyari, tumalab po ang salita ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na kung saan ang kanyang lalagyan ng harina hindi maubos-ubos. Ang kanyang tapayan ng langis ay hindi matuyo-tuyo. Nagkaroon po siya ng unli supply ng harina, unli supply ng oil, mga kapatid. So, babalik tayo doon sa ating discussion na ano mangyayari sa iyo kapag pinagpala mo ang mga totoong lingkod ng Diyos. Una, si Elisha, yung discussion natin nung nakaraang video. At ngayon ay si Elijah naman na kung saan dito sa kwentong ito ay sinabihan niya ang babae, bigyan mo muna ako.
At pagkatapos yung matitira, hati kayo. Promise, only flour, only oil. Alam mo ninyo mga kapatid, bakit po nasasabi ni Elijah with full authority ang mga instruction na ito na kung saan inuutusan niya yung babae? Inuutusan niya yung babae. Ito namang babae, wala tayong mababasa na kung saan ang babae ay nagreklamo sa instruction ni Elijah, mga kapatid. Although, nung sinabi niya, pengi rin tinapay. Sinabi niya, di ba? At doon sumagot ang babae, sir, meron lang ako dito, kakapranggot na harina na lang. At mangilan-ilan na patak ng langis. Kaya nga po ako namumulot Dahil gagawin kong tinapay, kakainin namin mag-ina, mamatay na kami. Okay? So yun lang, hindi siya nagre-reklamo, sinasabi niya lang ang kanyang situation na kung saan gipit kami at wala kaming kakayahan na magbigay. Tapos, si Elijah na intindihan yun. Alam ko, gipit kayo. At wala kayong kakayahang magbigay. At naintindihan ko yan. Sige, gawin mo. At pagluto na, bigyan mo ako konti. Promise, hindi kayo mauubusan. Hindi kayo mauubusan ng harina, hindi kayo mauubusan ng langis. At ang nangyari, dahil sa pinagpala niya ang totoong lingkod ng Diyos, nagkaroon siya ng ample supply, unlimited supply ng harina at saka ng langis. Isn't it amazing? Ang galing, di ba? Lumalabas, ano mangyayari sa iyo kapag pinagpapala mo ang totoong lingkod ng Diyos? Kagaya ni Elisha na hindi naman nang hihingi, binibigyan. Pero dito po sa dinidiscuss natin ito, nang hihingi ang totoong lingkod ng Diyos. Sapagkat nagugutom siya Nagugutom. Tagtuyot. In fact, sabi niya, maaari bang makiinom? Okay? Doon pala makikita natin na may pagsunod kagad yung babae. Sa verse 11, nung sabihin ni Elijah, ma'am, pwede ba ako makiinom? Tinignan lang siya at umalis na. Kukuha na kaagad ng tubig. Okay? So lumalabas, hindi nahihirapan si Elijah na turuan at bigyan ng instruction ng babae dahil ang babae nakahandang sumunod. Okay? Pengi na ng tinapay. Okay? Doon sa tinapay, may konting paliwanag lang yung babae. Okay? Sinabi niya, tinapay po, wala kami tinapay, sir. Pasensya ka na. Pero may harina kami. At saka meron kaming mantika, konting-konti na lang. Yun lang, konting-konti. At lulutuin ko na po siya ngayon. Tapos, kakainin namin. Tapos yun na. Antayin na lang namin mamatay kami. Tapos sabi niya, hindi kayo mamamatay. Sige, lutuin mo. Tapos bigyan mo lang ako, konti lang. Talaga po, sa inyo pa rin, bigyan mo lang ako ng kasi laki lang ng cookie. Ganun, kasi laki lang ng biskwit. At hindi matutuyo ang harina mo, hindi matutuyo ang tapayan mo ng langis. Ano yung nakikita natin sa kwentong ito? Kung ilalagay po natin sa konteksto ng ating panahon, napakahirap gawin ang ginawa ni Elijah. Napakahirap. Yung bang uutusan mo sa church ang mga member na bigyan nyo ako. Okay? Bigyan nyo ako ng sa ganun hindi matuyo ang inyong bank account. Diba? At kung gagawin po yan ng inyong mga pastor, dapat may famine. Dapat
talagang ang paligid ay nagdurusa sa sobrang bigat ng sitwasyon na ang pagkain ay nandoon na sa hantungan ng buhay at kamatayan. Kasi ganyan po yung sitwasyon ng kwento eh. At pangalawa, dito po sa discussion nung babae at saka ni Elijah, kung tatanungin niyo po ako, applicable ba ito? Applicable po yan, kaya lang may provision. Kagaya po na sinasabi ko, pwede niyong gawin po yan, number one, kung ang bibigyan niyo po ng pagpapala ay totoong lingkod ng Diyos. Number one po yan. Okay? Number two, kung ang totoong lingkod ng Diyos na kinikilala po ninyo ay magsasabing bigyan mo ako nang sa ganon ikaw ay magkakaroon ng siksik liglig na umaapaw ng pagpapala at i-quote niya ito sa inyo. Okay? Yung situation na to, siguraduhin nyo lang na ang situation po ay kagayang-kagaya rin ng kwentong ito na kung saan wala nang ibang option para mabuhay pa kung hindi itaya niya ang kanyang pananampalataya doon sa instruction na ibinigay ni Elijah. Sabi niya, wala ka ng tinapay? Wala po. Harina meron, saka mantika. O sige, gawin mo. Tapos paggawa na, bigyan mo lang ako ng maliit. Okay? Pero life and death na po yun, mga kapatid. Kumbaga, napaka-critical nung binibigay na instruction ni Elijah doon sa babaeng taga Sarepta. Dahil kokonti na nga lang, makikiagaw pa si Elijah, ano mangyayari sa mag-ina? Kaya lang ginagaranti ni Elijah na hindi sila mauubusan. Bakit ang lakas ng loob ni Elijah na banggitin na hindi sila mauubusan? Sapagkat makikita po natin sa verse 8 at saka sa verse 9 pa lang, si Yahweh na ang nagsasabi. Sabi niya, Elijah, umalis ka rito. Pumunta ka sa Sarepta. Doon sa lupain ng Sidon, meron na akong inutusan na babaeng byuda na magpapakain sa iyo roon. Inutusan na. Kumbaga, ito po ay plakado na, ito po ay planado na. Ang Diyos talaga ang may author ng lahat ng pangyayaring ito. Kaya nung gawin ito ng babae, kay Elijah, lahat po ng manifestations dito nagkatotoo. So, mangyayari sa'yo, pagpapalain ka. Mangyayari dyan. Okay? Kaya nga, pwede pala na ang pastor ay magdidemand. Pwede on condition na kamukhang-kamukha po talaga ito ng sitwasyon ni Elijah na kung saan kapag sinabihan mo, o mga members ng church, pagpalain niyo ako sapagkat I must receive a double honor. Pero ang tanong, if you think you must be entitled to receive a double honorarium or pagpalain ka, ang tanong, genuine na lingkod ka ba ng Diyos or you are just capitalizing this 1 King chapter 17 verse 8 hanggang 16 dahil sa ikaw ay isang pastor. 'Di ba? At daw ka sapagkat kapag ikaw ay isang pastor and then kinopya mo to, kinapi-paste mo sa iyong sariling translation, at sinabihan mo na ako na ngayon ng parang Elijah at kayo na ngayon ang mga babaeng Sarepta, pagpalain niyo ako para na sa ganon, ang economy ninyo ay magiging stable, hindi mauubos ang inyong mga pera sa bangko. Ang tanong, how can we guarantee that this thing will really happen? It will happen if there is a verse 8 and verse 9 for you and for your pastor. Ano yun?
yung instruction ng Diyos. Ibig sabihin, merong ginawa na talaga beforehand ang Diyos at sinasabihan na talaga ng isang banal na espiritu ang isang member na sasabihan kanya, pagpalain mo yung pastor ninyo. Okay? Pagpalain mo ang pastor ninyo. Okay? Bakit? Dito po kasi, kahit hindi humingi si Elijah po dito ay talagang bibigyan. Nagets niyo ko? Bibigyan siya. Bakit? Verse 8 and verse 9 proves that this is already a commandment given to the widow. Narinig niya na yan. Widow. Yes, Lord. Darating ang isang lalaki, isa siyang propeta, ang pangalan niya ay Elijah. Opo, basta pag dumating siya, okay, pagpalain mo siya. Yes po. O, di ba? Kaya, sa totoo lang, nung dumating si Elijah, nung sinabihang Mari bang makiinom, walang tanong-tanong. Pumunta kagad ng kusina, kumuha ng pitchel at baso para bigyan ng tubig si Elijah. Yun nga lang, kung nakikihabol ng tinapay dahil gutom galing sa biyahe, di ba? At yun din ang problema. Lumiit ng konti yung sitwasyon ng pagsunod. Bakit po? Walang tinapay Walang stock ng tinapay. Okay? Kahit yung pisngi ng tasty, wala Walang pisngi ng tasty. Di ba sa tinapay may pisngi? Hindi kinakain yan Di ba? At yan na lang yung naiiwan doon sa natirang gardenia, tapos binubuhol nyo nakapato sa ibabaw ng refrigerator. Walang pisngi. Okay? Kaya kung manghingi ka man ng tinapay, walang maibigay. Meron harina, gagawin pa. At kung gagawin man, ang magiging produce na tinapay, hindi good for 4 or 6 or 7 or 10. Baka nga hindi rin good for 1. Kaya lang, pagkakasyahin na lang. Meron pong tinapay na mabubuo dito, pang isahan tao lang, pero paghahatian nun namin na mag-ina Tapos po noon, wala na kaming gagawin. Hintay na lang namin mamatay kami. Ay, hindi, sabi niya, bigyan mo ako kahit konti. Tapos sa inyo yung tira. Okay? At dito, mga kapatid, pag ito nga po ay talagang instructions sa iyo ng Diyos, wag na wag kang tatanggi. Kasi kung ikaw yung babaeng Sarepta, ikaw yung pagtulog mo, nangungusap sa iyo ang Panginoon na sinasabing may darating na pastor sa buhay mo. At ang pastor na ito ay hihingi ng tulong. Huwag kang tatanggi. In fact, baka nga hindi siya humingi pero tutulungan mo siya. Ganyan na kasi ang kondisyon ng puso ng babaeng taga Sarepta. Humingi man ng tulong si Elijah o hindi, nakaredy ang babae para tulungan siya. Nagigets niyo po ako? Lagi kong binabangga sa moderno nating panahon ang kwento sapagkat ito po'y critical na story. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo, hindi ko talaga hilig ituro ito Bakit po? Maniwala kayo. Sa YouTube ko lang po itinuro ito. Sa church namin, hindi ko ito dinidiscuss. Bakit? Kasi ayoko na ikaladkad ang mga passage na ito ng scripture na kung saan ang ending makikinabang ako. Hindi po ako ganun Bakit po? Unang-una, wala namang akong inaasahan na parang dong po, pumunta ka sa ganito at may babaeng lalapit sa iyo, bibigyan ka, di ba? Well, praktikalan lang. Binabasa ko to. Naniniwala ako. Pinapatulan ko na pwedeng mangyari sa mga pastor na kagaya ko.
Kaya lang, may provision, may condition. Mangyayari ito, magaganap ito, pero kung papaanong nangyari ito kay Elijah at saka sa babaeng Sarepta, pakatandaan natin, ang buod ng kwentong ito, pinangunahan muna ng Diyos. At siya na muna ang nagbigay ng instruction. Makikita natin yan sa verse 8 at saka sa verse 9. Ano yung aral na matututunan natin sa kwento? Mga ka-worship, napakaganda na ikaw ay giver. Napakaganda. Okay? Napakaganda na ikaw ay giver, lalong-lalo na kapag ang binibigyan mo ay totoong lingkod ng Diyos. Totoong lingkod ng Diyos. Bakit po? Sapagkat masasayang ang iyong ipinagkakaloob kapag ang binibigyan mo pala ay hindi totoong lingkod ng Diyos. Yung nagpapanggap lang na akala mo porkit nakaputi, banal na, at napapanood mo sa TV, banal na, napapanood mo sa YouTube, banal na, di ba? At pagkatapos ay kung makapagturo ay para bang laging ang subject matter ay magbibigay ka ng sacrificial giving dahil nandiyan ang benefit of prosperity. Blessings after blessings, prosperity after prosperity. Alam ho ninyo, pag ganyan, panloloko na ho yan eh. Panloloko na. Okay? Pinagtataka ko lang, bakit may mga pastor na mayayaman na, hindi pa sila makontento? Kasi ho, sa totoo lang, kapag ikaw ay isang pastor, ang kailangan mo lang naman talaga ay ikaw eh. Ikaw na pastor, tapos yung kongregasyon. Okay. Hindi naman, brother. No? Siyempre, kailangan naman may worship team. Worship team. Ay nako, maniwala po kayo sa akin. Tatapatin ko po kayo. Sa panahon ngayon, ang worship team po ay pinamumugaran ng kayabangan. Opo, sa totoo lang. Okay? Nako, ibabash ako ng ibang mga worship team. Lalo na yung mga magagaling kumanta. Lalo na yung mga worship team na nakakapag-post ng magagandang awitin sa YouTube. Delikado ho yan, mga kapatid. Delikado. Mentras sila po ay sumisikat, nagpapanggap na lang ho sila na sila po'y humble. Pero mayayabang na po yan. Mayayabang na yan. Bakit po? Sapagkat ang pinaka-importante kasi sa church, simple lang. Umiiral ang totoong panambahan sa magitan ng sama-samang pag-aawit ng salmo, ng himno, at ng mga espiritual na awitin. Psalms, hymns, and spiritual songs. Hindi concert worship. Yung bang iniinvestan ang branded na mga Allen and Heath na mga mixer, no? Na mga 4K na mga camera, mga magnetic na ilaw, strobe light, may fog machine. Imagine, ang entablado may umuusok na parang akala mo ay langit, pero ang masakit pa nito, may mga church na ang kulay ng entablado nila itim. Tapos ang mga spotlight nila ay yun lang ang iilaw. Patay ang ilaw ng church. Tapos uusok yun. Uusok. So lumalabas, minamagnify ng church yung entablado kasi nandoon yung worship team, nakakanta sila ng mga awit na para daw di umano sa Diyos. Nako, hindi totoo yan. Oo. Kung mananalangin kayo sa Panginoon at sasabihin nyo, Lord,
Mari bang makita namin ang laman ng mga puso ng mga taong nasa likod ng mga worship concert na ito? Ano ang puso ng nasa likod ng mahusay na gitaristang yan? Ng mga pianista na yan? Na ang focus nila dapat excellent ang tugtugan dahil para yan sa Diyos. Sa totoo lang po, hindi para sa Diyos yan. Para yan sa kanilang sarili. Para yan sa kanilang sarili. Dahil gustong-gusto nilang napupuri. Tapos tatayo yung pastor, walang laman ng preaching. Walang laman. Walang laman. Hindi magtuturo ng gospel. Ang babasahin, epistles ni Paul, tapos kung ano-anong sarsuela ang biglang didiscuss. Pero ganda ng church. Kaya lang sa totoo lang, sa karanasan ko bilang isang pastor, yung mga ganitong klaseng kapamaraanan, hindi kailanman gagawin ni Elisha at saka ni Elijah. Hindi gagawin. Bakit po? Ang dalawang magkasunod na propetang ito, nabubuhay lang yan sa isang isolation. May mga propeta nga sa kuweba lang natutulog eh. Bakit? Para mag-pray. Magpe-pray, tapos kakausapin ng Diyos. Kakausapin ng Diyos. Okay? Dapat ang pastor ganun eh. Yung laging nagbababad sa panalangin ng panalangin, kausapin man siya ng Diyos o hindi, pray siya ng pray. At pagkatapos, kagaya ni Elisha at saka ni Elijah na mga totoong lingkod ng Diyos, bibigyan sila ng instruction na kung saan pag ginawa naman talaga nila, may manifestation ng kapangyarihan ng Diyos kasi nga sila po ay mga totoong lingkod ng Diyos. Ang lesson dito, kung magpapala ka ng mga totoong lingkod ng Diyos, siguraduhin mo lang, sila talaga ay mga totoong lingkod ng Diyos. Okay? Eh, mabait naman po yung pastor namin. Wala sa bait. Alam nyo, si Elisha at saka si Elijah, supladong mga propeta. At kung suplado, di lumalabas, hindi sila mabait. Pero sila po yung mabubuti. Okay? Yung kung ipang-cover up po ay ang pagiging mabait, ay naku, maniwala kayo. Mga politicians, nuknukan ng bait yan. Pero sa kanyang kabaitan, nagnanakaw yan ng inyong sariling kayamanan sapagkat ang taxpayers' money, sila po nakikinabang. Pero mababait yan. Ang buladas ng dila niyan talaga namang mabulaklak na para bagang lahat, langit at lupa ipapangako sa iyo. Kaya hindi mo pwedeng i-guarantee na ang iyong sukatan ay kabaitan. Dapat mabuti. Okay? Righteous. Ibig sabihin, tama ang klase ng pamumuhay. Okay? Hindi nasisilaw sa pera. Tapos, hindi nasisilaw sa babae. Okay? Tapos, mapagmahal sa kanyang kawan na parang ang tingin niya ay talagang mga totoong anak niya ang kanyang pinapastulan. Tapos mapagmahal siya sa totoo niyang pamilya sapagkat yon ang kanyang pananagutan. Yan ang totoong pastor. Okay? Marami niyan. Marami po. Marami. Ako na po magsasabi. Sila yung mga pastor na kung saan napagkaitan ng mga kayamanan sapagkat naaagaw ng mga mandaraya at mga impostor na pastor.
na ba't ka nga naman dadalo doon? And lit-lit ng church noon. Itong isa, laki-laki, tapos may aircon, tapos grabe sound system, tapos ang gaganda ng... So doon ka dadalo. But hindi mo nare-realize na yung palang ending nun, nadaya ka sapagkat ang kinabilangan mo ay isang huwad na iglesia. Amen po. Ang challenge ko sa inyo ganito. Nandito po tayo sa panahon na kung saan nasa huli, kapanahunan, at lalabas ang mga mandarayang tagapagturo at ang isa sa mga identifier na makikilala mo sila, mahihilig sila sa pera na ang kanilang ginagamit na mga pangungusap galing sa Biblia, at ito, kagaya ng sitas na ito, sasabihin nila ang mga turong yan ay para sa akin. Mag-iingat po kayo dyan, sapagkat ang mga ganyang klaseng tagapagturo po, sinabi na ni Jesus, huwag kayong papadaya, sapagkat sa huling panahon maglalabasan ang mga bulaang tagapagturo. Okay? So yun lamang po mga ka-worship. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito na atin pong napag-aralan. Basta ulitin ko mga ka-worship, wala hong problema sa pagbibigay. Totoo po yan na pag ikaw ay nagpapala, ikaw ay pagpapalain. Just make sure na ang bibigyan mong pastor ay totoong lingkod ng Diyos. No more, no less. Ako po si Brother Dong Galang, at sa pangalan po ng Jesus Heart of Worship Church at sa programang Usapang Born Again, ay magbibigay pa ako ng part 3. Okay? This time, ang part 3 na ito ay talagang akala ng mga tao siya ay totoong lingkod ng Diyos. Kaya lang, halatang-halatang nanghihingi siya ng pera. Okay? Siya po ay pinarusahan. Okay? So yun lamang po. Pasamantala ako magpapaalam. Magbibigay ako sa inyo ng blessings. God bless you and see you next time. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.